Magandang araw mga ka-high school. Sa videong ito ay tatalakayin natin ang set. Pero bago natin talakayin iyan, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay mas mabuti nang mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell nang sa ganoy mas updated ka sa mga i-upload kong mga video lesson. Set, set, set. Ano nga ba ang sets? A set serves as the mathematical representation of a diverse collection encompassing elements that can range from numbers and symbols to geometric entities, variables, or even other sets. Para sa mas klarong eksplanasyon, ang set ay tumutukoy sa mga grupo. Halimbawa na lamang ay ang set of natural numbers, set of shapes, set of fruits, set of basketball players, at marami pang iba. Sa bahaging ito naman ay papakita ko ang iba't ibang parte ng set. Ito ay ang elements, name of the set, braces, comma, at kung minsan ay ginagamitan din ng ellipsis. Narito ang halimbawa ng isang set. Ang bilang na 1, 2, 3 ay nagsisimbolo o ito ay tinatawag na elements. At ang letrang A, ito naman ay ang name of the set. At kung makikita nyo naman ang braces na ito ang ginagamit upang maigrupo at matawag na isang set, ang set. At kung makikita nyo naman sa set na ito, ang bawat elemento ay hinahati ng comma o pinaghihiwalay ito ng comma. Ngayon, tignan nyo naman ang tatlong tuldok. Ito ay sumisimbolong ang set ay marami pang elemento o elements na kasunod maliban sa 1, 2, at 3 at ang tawag dito ay ellipsis. When enumerating the elements in a set, each unique element is mentioned once and the sequence of the elements does not matter. O sa madaling salita, ang mga elemento sa isang set ay minsanan lamang natatawag o minsanan lamang na isusulat. At ang pagkasunod-sunod ng mga elemento ay kahit pa magkabali-baliktad ang mga ito. Narito ang dalawang halimbawa ng set. Ang una ay ang set of animals. Set A contains dog, cat, and chicken. Ang pangalawang set ay ang set of letters in the word math. Set M contains M, A, T, and H. Not well-defined sets. The set of famous vloggers, the set of humble people, the set of smart in your class, the set of famous basketball players. Paano nasabing not well-defined set? Nasabing not well-defined set kasi maaari tayong magkaroon ng sets through fame, pagiging humble at iba pa. O sa madaling sabi, ang mga iyan ay subjective. Ngayon, para mas mapalawak pa ang kaalaman natin tungkol sa sets, ay ating tukuyin ang ibig sabihin o kung ano ang mga salitang ito na magagamit natin sa pag-aaral ng sets. Ang mga salitang ito ay ang subsets, universal sets, empty set, cardinal number of sets, and disjoint sets. Para mas maintindihan ng klaro ang subsets, universal sets, empty set, cardinal number of sets, at disjoint sets, narito ang halimbawa ng isang set. Ito ay ang set B contains 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. At mayroon pa itong tatlong set na nanggaling mismo sa set B. Ito ay ang set of odd numbers na kung saan nilalaman nito ay 11, 13, 15, 17, at 19. At ang pangalawang set ay ang set of multiples of 4 kung saan ang laman nito ay 12, 16, at 20. At ang pangatlo ay ang set of negative integers. Set na ito ay tinatawag na universal set. At kung gagawa ka naman ng set, for example, set C contains 11, 13, 15, 17, and 19 or set of odd numbers na galing sa universal set ay tinatawag na subset. Maaari itong sabihin na set C is a subset of set B.
Gamitin ulit natin ang given o ang halimbawang ito at lagyan natin ito ng dalawang subsets. Set B contains 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. At ang subset nito ay ang set C contains 11, 13, 15, 17, 19. At ang pangalawang subset nito ay ang set D contains 12, 16, and 20. At kung mapapansin ninyo, ang dalawang subsets na ito ay walang parehong elements. At ang tawag dito ay disjoint sets. Paano naman ang pangatlong given natin, ang set of integers? Maaari bang magkaroon ng set ito? Oo, maaari itong magkaroon ng set, ngunit ito ay tinatawag na empty set o null set, na kung saan makikita ninyo sa set B na walang integers o walang negative integers, kaya naman ito ay tinatawag na empty set. Ngayon naman ay dumako tayo sa cardinal of sets. Cardinal of sets defined as the number of elements in a mathematical set. Like for example, set B contains 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. Sa halimbawang ito, ang cardinal of the set ay 10. Paano naging 10? Para mas klaro, ang cardinal of set ay tumutukoy sa bilang ng elements o elemento na meron ang isang set. Paano naman kapag ang set ay ganito? Set R of the set of the word rider. Ano ang cardinal of set nito? Ang cardinal of set nito ay 4. Bakit? Dahil maaari lamang natin ibilang na cardinal of set ang isang element kahit pa ito ay may kapareho sa nasabing set o ang letrang ito o ang elementong ito ay naulit na naman. So, ang mangyayari dyan ay set R contains R, I, D, and E. Kaya nasabing 4 lang ang cardinal nito. Sana nakatulong ang simpleng discussion na ito upang maintindihan mo palalo ang ibig sabihin ng set. At maraming salamat sa panonood. At huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-click mo na rin ang notification bell para mas lalo ka pang updated sa mga videos na i-upload ko pa. Salamat ka high school!